Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Caramon. Taong 1970, Bulacan. Sa paanan ng Apong Kulot, sa isang taniman na tinatawag na Sitio Antonio, nakatira si Caramon, isang matandang magsasaka na kilala sa buong paligid bilang bulag pero nakakakita. Hindi literal ang kanyang paningin. Bulag sa mga mata. Pero ang sabi ng mga matatanda, may mata ang kanyang isipan. Kayang maramdaman ng panganib o kung may nilalang na hindi tao ang lumalapit sa kanyang bakuran. Mag-isang naninirahan si Mang Ramon sa kanyang kubong kawayan. Walang asawa, walang anak. Bihira siyang bumaba sa bayan. Araw-araw inaakay lang siya ng kalabaw niyang si Kalso para makarating sa taniman. Walang kuryente sa kanyang lugar, pero sapat na ang liwanag ng araw at tapang ng pakiramdam para siya'y mabuhay. Ilang linggo na ang nakalipas nang magsimulang may mga alingas-ngas mula sa kabilang gilid ng bundok. Sabi ng ilan, may nilalang na dumudukot sa mga hayop tuwing gabi. Una ay mga kambing, sumunod ay mga manok. Pero hindi ito ordinaryong magnanakaw dahil walang bakas ng paa, walang iniwang putik at walang ingay tuwing may nawawala. Isang gabi, habang hinihimas ni Caramon ang likod ni Kalso, may naramdaman siyang panibagong ihip ng hangin. Hindi ito kagaya ng karaniwang simoy mula sa bundok. Ito'y malamig. Masyadong malamig. May kasama din na tila bulong na hindi mula sa tao. Nakikiramdam ang lupa, Kalso. May kasamang takot ang hangin. Tumaas sa mga balahibo sa batok ng kalabaw. Inilapit ni Caramon ang kamay sa lupa. Wala pang ulan, pero tila may dumadaloy na lamig mula sa ilalim. Biglang nagliyab ang pakiramdam niya. Parang may matang bumubukas sa kanyang kalooban. May mga yabag sa palayan, pero hindi sa lupa ang bigat. Para silang dumaraan sa ere. Kinabukasan, bumaba si Caramon sa dulo ng kanyang lupa kung saan may maliit na ilog. Doon naramdaman ang kakaibang enerhiya. Ang pakiramdam niya ay may gumagalaw sa paligid ng gabing daan. Isang binatang nagngangalang Turo ang dumalaw sa kanya. Anak ito ng yumaong kumpare. Galing bayan, may dalang isdang pinaksiw at tinapay. Gusto sana nitong humingi ng payo kung dapat bang lumipat na sila ng baryo dahil sa mga nawawalang hayop. Caramon, hindi po ako naniniwala kaagad sa mga kwento-kwento. Pero ang tatay ko, dati niyong kainuman, palaging sinasabi sa amin na kayo raw ang nakakaramdam kung may masama sa paligid. Hindi ko kailangan ng mata para makita kung may baluktot sa paligid. Iba ang kilos ng lupa ngayon. Turo, hindi gutom ang sanhi ng pagkawala ng mga hayop. Parusa ito. Parusa? Kanino po? Sa mga sakim. Sa mga hindi marunong magbigay galang sa kabundukan. Kung sino man ang nagputol ng punong libingan sa taas ng Antonio, siya ang tinatawag ng nilalang. Natigilan si Turo. Kamakailan lang may dayong nagngangalang Mang Lander na bumili ng ilang bahagi ng kabundukan para gawing taniman ng tubo. Walang pasabi. Pinutol nito ang matatandang balete sa gilid ng bangin. Ang sabi ng mga matatanda, doon daw naninirahan ang mga espiritu. Caramon, si Mang Lander. Siya po ang nagputol ng balete. Kaya pala may mata ng agila sa panaginip ko. Tila isang nilalang na nilikha ng himagsik ng hangin at usok. Mabilis, mahaba ang anino at ang mga mata ay parang apoy na galit.
Tumahimik ang paligid. Hangin lang ang gumagalaw. Hindi na kumibo si Turo. Sa isip niya tama si Caramon. Simula nang dumating ang dayuhan, parang may puwersang gumising sa bundok. Hindi na ito ang simpleng lugar na tinitirahan nila noon. Bumigat ang hangin sa sitio Antonio. Bawat gabi ay tila may humihinga sa paligid na hindi tao, hindi rin hayop. Sa tuktok ng taniman sa gilid ng kakahuyan, tahimik na binabantayan ni Caramon ang kanyang lupa. Isang gabi, habang hinihimas ang likod ng kalabaw na si Kalso, biglang kumadyot ito. Nanginig ang katawan. Hindi ito takot lang sa insekto, ibang kilabot ang naramdaman. Kalso, hindi tayo nag-iisa ngayong gabi. Dahan-dahan niyang inabot ang itak sa tabi ng poste. Luma na ito, gamit pa ng kanyang ama. Hindi niya ito ginamit bilang armas sa loob ng maraming taon. Pero ngayong gabi, parang hinihiling ng paligid na siya ay muling humawak nito. Sa hindi kalayuan ay may gumalaw. Tila usok na hindi lumalayo sa lupa. Walang yabag, walang huni. Pero ramdam ni Caramon ang presensya. Mabigat, mainit sa loob, malamig sa balat. Hindi ako ang hinahanap mo. Hindi ako ang may kasalanan sa lugar na ito. Hindi siya umaasa ng sagot at wala nga siyang narinig. Pero ang hangin ay tila tumigil. Walang gumagalaw. Ang mga kuliglig ay natahimik. Parang buong taniman ay huminto upang makinig sa kanyang tinig. Nang sumunod na araw muling dumalaw si Turo, anak ng dating kaibigan ni Caramon. May dalang tinapay at mainit na kape. Ngunit mas mabigat ang dala niyang balita. Caramon, may patay sa kabilang dulo ng kabundukan. Yung lalaking kasama ni Mang Lander, wala namang sugat, pero nakanganga. Parang nakakita ng kung ano. Hindi to kinagulat ni Caramon. Ilang gabi na niyang nararamdaman ang presensya ng nilalang. Isa itong anyo ng galit na kalikasan. Tahimik pero marahas kung kinakailangan. Kapag tinanggal mo ang puso ng kagubatan, huwag mong asahang mananahimik ang paligid. Ang punong balete sa itaas, pinutol nila. Doon na nirahan ng mga nilalang ng bundok. Si Mang Lander po ang nag-utos nun. Pinapatayo na rin niya ang mga makina para sa tubo. Baka siya ang pinupunteriya ng nilalang. Hindi lang siya, maging ang mga sumusuporta sa kanya. Pati ang mga tumatahimik habang winawasak ang ugat ng lupa. Mula noon, si Turo ay hindi na bumalik pa sa bayan. Nanatili sa paligid ng taniman. Tuwing gabi dala ang gasera at itak. Binabantayan niya ang paligid. Isang gabi, nakita niya ang nilalang. Hindi buo ang anyo. Ngunit malinaw sa paningin. Maitim na anino na may mahabang pakpak. Parang usok na nabuo sa hangin. Hindi ito lumapit sa kanya. Hindi rin siya inatake. Tumigil lamang ito sa sanga ng puno, nagmasid at saka nawala. Kinabukasan pinuntahan muli ni Turo si Caramon. Caramon, nakita ko siya. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin nagsasalita. Pero parang tinitimbang niya kung sino ako. Ang mata ng agila ay hindi para sa lahat. Ang mga taong may tinatagong itim sa puso ang kinakalaban nito. Ikaw, Turo, baka sinusubukan ka lang. Nang gabing iyon, hindi na natulog si Caramon. Sa halip naupo siya sa tabi ng apoy sa kanyang harapan. Binuksan niya ang isipan. Pinakiramdaman ng paligid. Sa kanyang diwa muling lumitaw ang nilalang. Mas malinaw na ngayon. Parang may katawan, pero yari sa usok. Ang mga mata nito ay dilaw, matalim at hindi kumukurap. Isang imahe ang dumaan sa kanyang isipan.
isang batang umiiyak sa gitna ng nasusunog na bahay. Isang matandang babae na ginapos sa puno at ang matandang balete pinutol habang ang lupa ay tila sumisigaw sa sakit. Kaya ka narito, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa galit. Galit na hindi mo maibuntong noon pa. Tumayo si Caramon. Mabagal ngunit buo ang loob. Alam niyang hindi sapat ang mga salita upang pigilan ang galit. Pero kailangang may magsalita. Kailangan may magpakita na hindi lahat ng tao ay walang pakialam. Nakikinig ka. At kung nakikinig ka, pakinggan mo ito. Hindi lahat ng nasa lupain ay kaaway mo. Kung susugurin mo silang lahat, maging ang mga inosente ay mawawala. Tahimik lang ang hangin. Walang sagot. Pero sa dibdib ni Caramon, nawala ang lamig. Alam niyang naintindihan siya ng nilalang. Kinabukasan humarap si Caramon kay Mang Lander. Walang takot. Wala ring galit sa tinig. Tanging babala ng isang tagapagsalita ng taniman. Ibalik mo ang respeto mo sa lupa. Hindi mo hawak ang lahat. Sa bawat punong pinapatay mo, may galit na lumalalim. Kung hindi mo titigilan, darating ang araw, ikaw mismo ang susuklaban ng nilalang. Bulag ka, Caramon. Ako may hawak dito. Ako nagbabayad kaya wala kang karapatan. Umuwi si Caramon. Hindi na siya sumagot. Hindi rin siya galit sapagkat alam niya, sa likod ng mga puno, sa ilalim ng anino may matang nagmamasid. At sa gabing yun, bumalot ang dilim sa bahay ni Mang Lander. Walang umaalulong na aso, walang huni ng kuliglig. At sa gitna ng sala ng lalaking nagkamali, nagliwanag ang dalawang matang dilaw. 2 araw matapos ang pagkikita ni Caramon at ni Mang Lander, tila mas mabigat ang hangin sa Sitio Antonio. Sa tuwing sumasapit ang hapon, unti-unting humihina ang mga tunog ng paligid. Ang mga ibon ay parang iniiwasan ang mga puno. Ang mga insekto ay bihirang marinig. Tahimik. Masyadong tahimik. Hindi to karaniwang katahimikan para kay Caramon. Alam niya na may mga bagay sa paligid na nagmamasid, nagbibilang ng hakbang, nag-aantay ng gabi. Nagsimula siyang gumising ng mas maaga, kahit hindi na siya halos natutulog. Hinawakan niya ang lupa sa paligid ng kubo. Tila kinakausap ang ugat ng taniman. Pinakikiramdaman niya ng sabihin ng hangin, ng tuyong damo, at ng mga tuyong dahon na hindi pa nababagsak. Hindi ako manghuhula, pero nararamdaman ko malapit na ang kilos ng nilalang. Hindi na ito lalayo pa. Lumapit si Toro. Dala ang ilang sako ng palay at ulam mula sa bayan. Nagpatuloy ang pagbabantay niya sa taniman. Lumalim na rin ang kanyang pakiramdam sa paligid. Paminsan, ramdam niyang parang may mata sa likod ng kanyang ulo. Nanonood habang siya'y kumakain o nag-iigib. Caramon, kahapon lang. Nakita ko mga paa ng mga baboy sa kubo ni Mang Lander. Wala nang laman, pero walang bakas ng kagat. Parang kinalas ng malinis. Hindi ang nilalang ang kumakain. Hindi yon gutom. Iba ang hinahanap niya. Kadalasan po gabi siya lumilitaw. Pero kanina pa umaga na. Habang nagdidilig ako, naramdaman ko may nakatayo sa may tabing sangingan. Sa tuwing papalapit ang anino sa araw, ibig sabihin, palapit na rin sa harapan natin ang pasya niya. Nagpatuloy ang dalawa sa araw-araw na gawain. Si Toro kahit kabado, mas piniling manatili. Naramdaman niyang hindi lang basta galit ang dala ng nilalang. May hinahanap itong hustisya. At parang sa piling ni Caramon, mas ligtas ang pakiramdam. Isang hapon habang papalubog ang araw,
may dumaang 2 lalaki sa ilalim ng taniman. May dalang palakol, galing kay Mang Lander. Utos daw na linisin ang dating kinaroroonan ng punong balete. Naroon si Caramon sa lilim ng kubo, pinapainom si Kalso. Nang marinig ang pagtama ng palakol sa putol na ugat ng punong balete, napalingon siya. Walang mata, pero alam niyang doon nang galing ang tunog. Hindi pa rin sila natuto. Tumayo siya. Mabagal pero buo ang kalooban. Nilapitan ang lugar. Hindi siya nagsalita kagad. Hinayaan na munang tumigil ang 2 lalaki sa pagputol. Pumasok siya sa damuhan. Huminto sa gitna ng sanga at saka nagsalita. Walang halagang damo ang sinasaktan nyo. Ang pinupukpok nyo. Baka magkaroon kayo ng malaking problema dyan. Caramon, trabaho lang po. Sinabi ni Mang Lander, linisin daw po namin eh. May itatayo daw siya. Kubo sa ibabaw ng sugat ng lupa. Wala kayong respeto. Pero hindi ako huhusga sa inyo. Umalis siya nang hindi tumitingin sa likod. Sa puso niya, alam niyang darating ang gabi na may bibisita sa mga taong yun. Hindi niya na kailangan pang sabihan ang nilalang. Ang lupa mismo ang magdadala ng mensahe. Kinagabihan, dumaan ang isang ihip ng malamig na hangin mula sa bundok. Walang ulap sa langit, pero tila nabalot ng anino ang kabuuan ng taniman. Nasa loob ng kubo si Caramon. Nakasandal sa kawayan. Pinikit ang mga mata. Pinapakiramdaman ang katahimikan. Sa labas ay may narinig na tunog. Hindi kaluskos ng dahon, kundi yabag ng tao. Parang sigaw o iyak ng ibon na nawalan ng pugad. Mahinang mahina, pero pasok na pasok sa tenga ng mga gising ang pakiramdam. Si Turo, na noon ay nakahiga sa may silong, biglang bumangon at tinignan ng taniman. May nakita siyang anino sa itaas ng punong kawayan, 2 mata na dilaw. Tinitigan lang siya nito, pero hindi siya nilapitan. Tumingin ito sa direksyon ng bahay ni Mang Lander. Sa oras din na yun, bumalot ang ingay sa may dulo ng taniman. May sigaw, may klilang. Naging katahimikan. Kinabukasan natagpuan ng isa sa mga lalaking tagaputol ng balete. Wala ng buhay. Natagpuan sa paanan ng puno ng saging. Wala ring sugat. Ang bibig ay nakanganga. Ang mga mata ay dilat na dilat. Nang mga sumunod na araw, walang naglakas ng loob na bumalik sa lugar ng pinutol na balete. Si Mang Lander ay hindi lumabas ng bahay. Ang mga baril ng mga tauhan ay lagi ng bitbit. Kahit pag pumupunta sa banyo, pero walang silbi ang sandata kung ang kalaban ay usok na may galit. Sa gitna ng taniman, si Caramon ay lalong tamahimik. Hindi na siya nagsasalita ng mahaba. Hindi na rin siya palangiti katulad ng dati. Para bang may pasang bigat ang kanyang puso. Sa bawat gabi, may bahagi ng taniman na natututo, pero may mga tao pa rin na pilit na binubulag ang kanilang sarili. Walang sinagot si Turo, pero sinamahan siya ni Caramon sa pagbabantay. Sa mga gabing maulan, sa mga gabing tahimik, pareho nilang pinagmamasdan ng lupa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang koneksyon ng matanda sa nilalang. Hanggang isang umaga, nakita ni Caramon ang kanyang taniman. May mga bagong usbong. Ang mga saging ay muling namunga. Ang mga ibon ay bumalik sa puno. Parang naghilom ang isang sugat. Tahimik ang taniman, pero hindi pa tapos ang lahat. Matapos ang gabi, muling lumitaw ang nilalang sa dulo ng taniman. Hindi kagad bumalik ang katahimikan. Habang natutulog si Caramon sa loob ng kanyang kubo, bumigat ang paghinga.
Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa panaginip. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng tuyong taniman. Patay ang mga damo. Itim ang langit. Sa gitna ng lupa ay may ugat na gumagalaw. Parang ahas na pilit umaahon mula sa ilalim. At sa dulo ng ugat na yun, may nakaupong matandang babae. Nakayuko, nakasuot ng basahan. Pero ang mata, pareho sa nilalang. Dilaw, matalim, na tila umaabot hanggang kaluluwa. Ramon, tinanggap mo ang paningin, pero hindi mo pa tinatanggap ang tungkulin. Sino ka? Ako ang alaala ng unang tagapangalaga. At ikaw ang huling natitirang mata ng taniman. Hindi ako tagapangalaga. Isa lang ako magsasakang natutong makiramdam sa lupa. Hindi sapat ang makiramdam. Kailangan mong pumagitna. Dahil kung hindi mo pipigilan ng galit, lahat ay lalamunin ng lupa. Biglang nagdilim ang panaginip at mula sa ilalim ng tuyong lupa, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi sigaw ng tao, hindi rin sigaw ng hayop, sigaw ng lupa, basag, bitak, at galit. Nagising si Caramon na pawis, humihingal, ngunit sa labas tahimik ang gabi. Si Toro ay mahimbing pa rin sa silong, si Kalso, nakaiga sa tabi ng kubo. Pero sa paligid, tila mas malapot ang hangin, mas mabigat ang katahimikan. Kinabukasan pinunta ni Caramon ang dulo ng taniman kung saan unang nakita ang nilalang. Sa pagitan ng mga tubo, may tumubong halaman. Hindi to karaniwang pananim. May daon itong makapal, parang balat ng ahas. At ang bulaklak, itim, ngunit sa gitna ay may dilaw na mata. Hinawakan niya ito. Wala namang nangyari. Pero nang ilapat niya ang palad sa lupa, naramdaman niyang may ritmo. Para itong puso na tumitibok. Buhay ang lupa. At ang nilalang, tila hindi lang basta gante ang bitbit. May panibagong mensahe. Kaya mo rin palang magtanim. Hindi lang pumatay. Ilang araw pa may dumating na matandang babae sa Sitio Antonio. Hindi kilala ng mga taga-baryo. Nakasaklay ng kahoy. Nakasuot ng lumang saya. Lumapit ito sa taniman ni Caramon at hindi nagdalawang isip na pumasok sa bakuran. Ikaw ba si Ramon? Ikaw ang pinakinggan ng lupa. Ako si Ramon, pero hindi ko hawak ang lupa. Bihira na ngayon ang mga katulad mo. Sa bayan namin sa kabilang bundok, dati merong tagapagbantay, pero matagal nang nawala. Simula nang pinutol ang huling puno ng balete. Inabot ng matanda ang isang maliit na sisidlan na yari sa kahoy. May ukit ito ng mata at balete. Inabot kay Ramon. Dito nakatago ang alikabok ng huling tagapagbantay. Hindi to abo ng katawan, kundi ugat na pinutol. Dito nag-ugat ang galit, pero baka dito rin magsimula ang kapayapaan. Umalis ang matanda na hindi na muling nagsalita. Sa loob ng kubo binuksan ni Caramon ang sisidlan. Amoy abo. Amoy lumang kahoy. Pero nang ilagay niya ito sa lupa, natuyo ang paligid. Biglang bumalot ang katahimikan at sa kanyang pandinig, may boses na dumaan sa isipan. Pagod na akong manakot. Turuan mo kong manahimik. Napaupo si Caramon. Wala siyang mata. Pero sa loob ng isipan niya, lumilitaw ang larawan ng taniman. Dati berde. Ngayon unti-unting nabubuhay muli. Hindi pa tapos ang galit, pero may bahagi ng lupa ang nagsisimulang huminahon. Nang gabing iyon, habang natutulog si Toro, lumapit si Caramon sa may gilid ng taniman. Dinukot niya ang sisidlan. Ibinaon sa gitna ng mga bagong sibol. Hindi siya nagdasal.
Hindi rin siya nagdasal ng laban. Bumulong lamang siya. Kung mapapatawad mo ang lupa, baka mapatawad mo rin ang sarili mo. Doon niya naramdaman ang bahagyang ihip ng hangin. Banayad, hindi malamig, hindi mabigat. Sa una ay akala niya guni-guni, pero sa pagitan ng mga tubo, nakita ang anino ng nilalang. Nakatayo lang, pero hindi naggalit ang presensya. Wala na ring apoy sa mata, kundi liwanag na tila pagod. Tumalikod si Caramon. Hindi niya na kailangang kausapin ito. Hindi na rin niya kailangan tapusin ang usapan dahil minsan ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagtalikod sa gulo. Kinabukasan, sa ilalim ng tahimik na araw, isang bagong sibol na bulaklak ang lumabas. Hindi kulay dilaw, hindi rin itim, kulay berde na parang bagong dahon. Lumipas sa mga araw, akala ng ilan sa baryo na tapos na ang kaguluhan. Wala nang nawawalang hayop. Wala na ring katawan na natatagpuan sa umaga. Bumalik ang katahimikan. Pero para kay Ramon, ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan, ito ang pinakadelikadong bahagi bago dumating ang tunay na sakuna. Pagkabangon niya, hinahaplos ang lupa. Wala siyang sinasabi pero nakikinig siya. Sa kanyang pakiramdam may inipon ang lupa. Parang may galit na hindi pa lubusang na ilalabas. Isang hapon, habang pinapainom niya si Kalso, dumating si Turo. Madungis ang damit. Tumakbo mula sa bayan. Walang dalang tinapay, walang ulam, pero purong kaba ang muka. Caramon, si Mang Lander. Umalis kanina papuntang sentro para bumili daw ng bagong makina. Pero bago siya nakalayo, may sumabog na gulong ng sasakyan. Walang tumama, walang pako, pero parang may humila mula sa ilalim ng lupa. Hindi lang puno ang binubuhay nila para wasakin. Binabarena nila ang ugat. At ngayon, ugat na ang sumasagot. Tahimik si Turo. Hindi niya alam kung matatakot siya para kay Mang Lander o matutuwa na unti-unting nabibigyan ng hustisya ang mga inapi. Pero isang bagay ang sigurado, hindi nito basta kwento, ang lupa ay gising. Kinagabihan muli silang nagbantay ni Caramon. Sa gitna ng gabi, may mga tunog sa ilalim ng lupa. Hindi lindol, hindi kaluskos, parang may humihinga sa ilalim ng taniman. Muli nilang nakita ang nilalang, nakatayo sa dulo ng mga tanim na tubo. Hindi katulad ng dati. Ngayon malinaw na ang anyo. Mahaba ang katawan. Parang usok na naging laman. Ang mga mata ay dilaw na parang sinag ng araw sa pagitan ng lupa. At sa kanyang dibdib, tila may hugis ng punong balete. Nakaukit na parang pilat. Hindi ito lumapit, pero ang paligid ay tila yumuko sa presensya nito. Ang hangin ay tumigil. Ang damo ay hindi gumalaw. Si Caramon, kahit hindi nakakakita, ay lumapit. Naririnig kita. Nararamdaman kita. Pero hindi mo kailangan maghigante habang buhay. Kung ang ugat mo ay hindi na kayang hilumin ng katahimikan, ano ang susunod mong hakbang? Hindi sumagot ang nilalang, pero dahan-dahang tumalikod at lumayo. Naglaho sa pagitan ng mga tubo. Sa umaga, napansin nila ang lupang nilakaran nito. Hindi durog, hindi rin natapakan. Bagkus may mga bagong sibol ng halaman na hindi nila itinanim. Doon naisip ni Caramon, baka hindi pagwasak ang habol ng nilalang. Baka may nilikha itong panibago. Hindi lahat ng galit ay may layuning pumatay. May galit na humuhubog sa panibagong buhay. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Sa kabilang bahagi ng kabundukan ay may bagong negosyanteng dumating. Galing Maynila, may balak na gawing resort ang bahagi ng gubat. Nag-ipon ng ilang taga-baryo. Dinala ang balita kay Caramon.
Gusto nilang malaman kung dapat bang hayaan o pigilan. Karamon, hindi po namin alam ang gagawin ang sabi nila. Meron daw permit galing bayan. Pero natatakot kami baka kung ano mangyari sa amin eh. Hindi ko masusugpo ang darating, pero pwede ko kayong balaan. Huwag niyong galitin ang kalikasan. Mamamatay kayo. Ilang araw pa dumating ang mga truck. May dalang materyales. May mga taong naglalakad na parang walang respeto sa paligid. Pinuputol ang mga halaman. Nagtatawanan sa lilim ng matandang puno. Nang gabing iyon, si Caramon ay muling pumikit sa harapan ng apoy. Inilapad ang palad sa lupa at sa kanyang diwa. May naririnig na panibagong tinig. Hindi galit, kundi pakiusap. Ano ang dapat gawin? Hindi niya alam kung mula ito sa nilalang o sa mismong kalikasan. Pero sinagot niya ito. Ipakita mo na kaya mong huminto. Hindi lang puro pagwasak. Kung hindi ka titigil, baka pati kabutihan ay mawala. Kinabukasan, walang dumating na masama. Pero ang mga trabahador ng bagong proyekto ay isa-isang umalis. Hindi dahil sinabihan, hindi dahil may napahamak, kundi dahil sa gitna ng gabi. Lahat sila ay nagising sa iisang bangungot. Isang nilalang na may matang dilaw. Humihinga sa harapan nila. Tahimik lang, pero malinaw ang mensahe. Umalis ang negosyante. Naiwan ang lupain. Walang resort. Walang nasira. Ang kagubatan ay natahimik. Sa taniman ni Caramon, muling hinihimas ang alagang kalabaw na si Kalso. Ang mga tanim ay muling namunga. Si Toro ay patuloy pa ring nagbabantay. At ang nilalang ng kalikasan, hindi na muling lumitaw. Pero sa tuwing umiipang hangin, sa bawat galaw ng dahon, alam ni Caramon na nandyan ang nilalang. Tahimik, gising at nagbabantay. Handang dumepensa kung sakaling lalapastanganin ang kalikasan. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan, huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jeric. Taong 1998, Davao. Magmula nang mamatay ang mga magulang, hindi maalis sa binatang si Jeric ang galit sa duwende. Bawat punso na makikita ay winawasak, sinisira. Batay sa detalyadong pagsusuri ng albularyong tumingin sa karamdaman, ang nabanggit na nilalang ang dahilan. Sa katunayan, gumanti lamang ito dahil aksidenteng nasira ng mga magulang ang tirahang punso. Kaso nga lang hindi matanggap ni Jeric dahil para sa kanya, kasalanan ng duwende dahil sumobra sa pag-iiganti. Hindi mababago ang katotohanan na ito ang pumatay sa ama't ina. Sa kabilang banda, nababahala si Tia Sabel sa kilos ng pamangkin. Hindi lingid sa kaalaman ng tungkol sa ganitong klaseng nilalang at kung paano kikilos sa oras na magalit. Ilang buwan na magmula nang makaugalian ng binata ang pangwawasak ng punso. Sa ngayon wala pang nangyayari, pero hindi pwedeng baliwalain ang katotohanan na darating ang takdang araw ng pag-iiganti. Iha, kinabi ka na naman. Saan ka ba nagpunta? Hinanap kita sa kapitbahay, umabot pa ako sa barangay. Nagbabaka sakaling naglalaro ka ng basketball. Hindi naman. Jeric, nag-aalala ko sa'yo kapag ganyan ang kilos mo. Wika ni Tia Sabel. Marami ang damit, lalo na ang pantalon at mga kamay. May putik. Ganito ang itsura pagkatapos mangwasak ng punso. Idagdag pa ang lungkot sa muka. Halos mag-abot ang kilay
mahahalata ang pagdadalamhati. Napasama lang po ako sa construction doon sa kabilang sitio. Pinaayos yung kalsada ng kapitan eh. Naghahanap ng dagdag trabador kaya pumasok na po ako. Ayaw sanang paniwalaan pero nag-abot ng salapi. Natuwa si Tia Sabel dahil sa wakas napukaw ang atensyon ng binata. Madalas kasi ang paglalakwat siya nito. Inintindi na lamang dahil apektado sa pagkawala ng mga magulang. Pero ngayon kusa ng kumilos upang ibaling ang pansin sa ibang bagay. Mabuti ito, Jeric. Ayos lang ba kung idagdag ko sa pambili natin ng bigas? Maghahapunan na din pala. Sumaglit kasi si Tio Bernard mo kanina. Nag-uwi ng manok. Paborito mo yung tinola, hindi ba? Walang imik na nagpunta ng kusina ang binata. Tahimik itong naghapunan. Inantay lang ito ni Tia Sabel. Wala pa ring salita. Dumiretso lang ito sa kwarto pagkatapos magligpit ng pinagkainan. Napabuntong hininga na lamang. Inintindi na baka pagod lang ito, kaya walang ganang makipag-usap. Kinabukasan maagang umalis si Jeric. Walang sinabi kung saan pupunta. Pinagpalagay na lamang ni Tia Sabel na papasok ng construction dahil sa damit na suot. May bitbit na itak, pala at sako. Magaan din ang pakiramdam ngayon kung kaya't hindi na bahala. Subalit ang inakalang sa pagtatrabaho tutungo, sa gubat ang punta ni Jeric. Mabilis ang mga hakbang. Pagdating sa masukal na bahagi kung saan maraming punso, sinimula ng pagsira. Winasak ng binata ang tirahan ng duwende, lahat ng makikita. Ibinuhos ang galit sa bawat pagbungkal. Pagkatapos wasakin ang gabundok na lupa, nagukay ng hanggang 2 dangkal. Binuhusan ng gaas, sinindihan at sinunog. Tuwang-tuwa si Jeric habang pinapanood ang paligid. Mahina lang ang apoy, pero sapat na para sa kanya. Tignan na lang natin kung may duwende pang makaligtas. Pinatay niyo mga magulang ko, kaya papatayin ko rin kayo. Ubusin ko ang lahi niyo, kahit gaano pa kayo karami. Nawala ang tuwa nang biglang bumuhos ang ulan. Kasabay ng pagtalikod ay naapula ang apoy. Gayunpaman, hindi pa rin ang hinayang dahil nagawa ang sadya. Upang maging makatotohanan ang naisip ng tiyahin na sa construction siya pupunta. Nanatili muna sa tahanan ng kaibigan. Doon nag-aliw kasama ang iba pang barkada na mahilig din sa pagsusugal. Pagsasabong ng gagamba ang pinagkakaabalahan. May pustahan na nakakadagdag aliw. Hindi na malaya ng oras, gabi na nang mapansin. Nagmamadaling umuwi si Jeric. Hindi na nagtaka kung bakit nakaupo sa pintuan si Tia Sabel. Ganito siya kapag nag-aantay. Lumiwanag ang mukha ng tiyahin nang makita siyang papalapit. Kagad itong tumayo sabay salubong ng ngiti. Naulanan ka ba? Halata sa buhok at damit mo. Nangangamoy ulan. Ipaghahanda kita ng sabaw. Maligo ka muna doon sa likod, may tubig doon. Magbanlaw ng mabuti para hindi ka magkasakit. Sumunod si Jeric. Isinabit ang gasera sa dingding at saka naligo. Sa kalagitnaan hindi mapakali nang mapansin na parang may nakatingin. Hindi rin makita kung merong tao dahil madilim. Mayabong ang mga halaman. Siksikan ng mga puno ng saging at iba pa. Kaya mahirap hagilapin kung may nagtatago o wala. Pinalampas ito. Pero sa paglipas ng ilang sandali, lalong lumakas ang kutob ng binata. Damang-dama ang mabigat na presensya, kaso hindi malaman kung nasaan. Panay ang paglinga sa paligid, pero walang nahanap ang mata.
Kaluskos ng dahon lang din ang maririnig. Nang tumagal, lakas loob na nagsalita si Jeric. Kung may tao man dyan, magpakita ka. Huwag kang timang na nagtatago para manakot. Hindi ka nakakatuwa. Kapag hindi ako nakapagpigil, wawasakin ko yung ulo mo. Paninindak ng binata. Nang masipat ang nakasabit na maso, nilapitan niya. Tinangkang kunin kaso mahigpit ang pagkakatali ng hawakan. Ibinaling na lamang ang pansin sa paligid. Sa puntong ito, may yabag na naririnig, pahinto-hinto, na parabang naghahanap ng tamang pwesto. Sa ihip ng hangin, napasinghap si Jeric sa lamig. Kunot noo dahil biglang uminit ang pakiramdam na parabang may dumamping apoy sa balat. Kasunod nito, ang paghiyaw ng matinis na boses. Sa gulat ay dali-daling pumasok ng tahanan ng binata. Dumiretso na rin ng kwarto para makapagbihis. Sumilip sa bintana. Nakapwesto ito sa pinagliguan kanina. Sinuri ang paligid kaso madilim lamang ang nakikita. Iwinaksin na lang din. Nagtungo ng kusina para kumain. Sa kalagitnaan ng hapunan panay lingon sa bintana, hindi maunawaan ni Jeric ang sarili. Pakiramdam niya may nakatingin sa bandang iyon. Napansin ito ni Tia Sabel. Hindi rin mapakali dahil sa paulit-ulit na pagsulyap ng binata. May problema ba, Jeric? Kanina ka pa tumitingin sa bintana. Wala naman po, Tia. May tinitignan lang. Mauna na po kayo matulog. Ako na po magliligpit. O sige. Kung hindi na kaya ng mga mata mo, inaantok ka na kasi yo. Sa planggana mo na lang ilagay ang pinagkainan. Bukas ko na huhugasan. Tumango ang binata. Nang siya na lamang ang naiwan sa kusina, dali-daling binuksan ang bintana para silipin ang labas. Sa puntong ito, may anino ng taong rumehistro sa lupa. Kaso nga lang, walang kahit na sinong nakatayo. Tanging anino lamang ang naroon. Kasabay nito ang mabigat na presensya. Batay sa anino, isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas. Mataba. Malaki ang pangangatawan. Trianggulo ang hugis ng sombrero. Nakatindig lang ito at hindi gumagalaw. Tinitigang mabuti ni Jeric ang anino hanggang sa unti-unting luminaw ang muka. Kaso nga lang, hindi kayang titigan. Nakakakilabot ang itsura. Kagad siyang nagsara ng bintana at kabadong tumakbo patungo ng silid. Hindi pa rin mapakali dahil parang nasa malapitan ng nilalang. Idagdag pa ang paulit-ulit na pagsagi ng itsura nito sa isipan. Kulubot ang muka. Makapalang mga kilay. Mahaba ang balbas. Makapalang labi. Malaki ang ilong. Naglalabasan ang malalaking ngipin. Nanlilisik ang itim na mga mata. Kahit anong pagwaksi ay hindi pa rin nawawala. Nahirapan sa pagtulog dahil sa ideyang baka bigla itong lumitaw. Kahit pikit o mulat, nakikita pa rin ang pagmumukha nito. Hindi nakatulog hanggang sinikata ng araw. Nagulat si Tia Sabel sa pagbungad ng pamangkin. Sobrang lalim ng mata nito at halatang walang tulog. Walang gana sa pagkilos dahil pagod. Pabagsak itong naupo sa harapan ng mesa. Jeric, kung ibang tao yung makakakita, iisiping sabog ka eh. Ano bang nangyari? Nagpuyat ka ba? Hindi po ako nakatulog kagabi, parang ginugulo ko ng demonyo eh. May itsura akong nakikita pero hindi ko alam kung totoo ba o baka pinaglalaroan lang ako ng isipan ko eh. Natigilan si Tia Sabel. Kunot noong napatitig sa pamangkin. O baka naman tinamaan ka lang ng lagnat. Pawak nga sa noo mo. Hindi ka naman mainit ah. Kagabi baka mo, sana ginising mo ko. Sandali, maggatas ka, huwag ka magkape.
Maggugulay din ako ngayon para manumbalik ang lakas mo. May lakad ka ba? Ay siguro wag ka na munang umalis, magpahinga ka muna. Igigit sana ni Jeric na nagkakamali ito ng inakala. Kaso wala ring lakas para magsalita. Hinayaan na lamang ang tiyahin na asikasuhin siya. Naghain ng gulay, sabaw, pati na ang inalagaang manok ay kinatay para lang merong maibigay. Nangutang pa ito ng tinapay at biskwit sa tindahan para lamang may mapakain sa kanya. Napabuntong hininga ang binata. Pagsapit ng hapon dumating ang chewing si Bernard. Maging ito man ay nag-aalala sa kalagayan ni Jeric. Hindi kasi makapagsalita. Nangihina. Pagod na pagod. Babalik sana kagad sa trabaho pero lumiban muna para mapagtuunan ng pansin ang binata. Walang anak ang mga ito, kaya siya na ang naturingan. Kahit 18 taong gulang na, parang bata siya kung mag-alala ang mga ito. Muli, hindi makapagreklamo dahil maging boses ay ayaw makisama. Lumipas sa mga araw na ganun pa rin ang sitwasyon. Hindi makakilo si Jeric. Umabot sa punto na nakahiga na lamang o nakaupo. Tango at iling ang nagagawa dahil hindi makapagsalita. Kinakabahan na si Tia Sabel, maging si Tio Bernard. Hindi maiwasang isipin na baka ginantian ng binata dahil sa pangwawasak nito sa punso. Bernard, alam mo ang tungkol sa mga duwende. Minsan ka na rin nabiktima ng mga ito. Sa tingin mo ba kumilos na sila at binalikan si Jeric? Sabel, masyado ka nag-iisip ng masama. Baka resulta lang yan ng hindi pagkain sa wastong oras. Ilang beses na siyang nalipasan nagpapaulan pa. Ikaw na nga mismo nagsabi, kung minsan napapansin mong madaling araw nang bumabalik yan. Malay natin dahil sa kakulitan, naapektuhan ng kalusugan. Hayaan mo. Luluwas ako ng bayan. Meron akong kakilalang doktor doon sa sentro. Magtatanong ako kung anong pwedeng ibigay na gamot. Magtiwala ka lang Gagaling yan si Jeric. Kahit ganyan ang batang yan, alam kong malakas yan. Nagpaalam na ito para magtungo sa bayan. Si Tia Sabel, ipinagpatuloy ang naudlot na gawaing bahay. Si Jeric sa kabilang banda, nakaupo sa bakuran, sa lilim ng puno. Tahimik na pinapanood ang naghahabulang manok sa unahan. Hindi nagtagal ay may napansing figura sa hindi kalayuan. Siksikan ng puno ng gabi doon. Medyo madilim dahil nasa lilim ng naglalaki ang puno. Habang lumilipas ang sandali, naguhugis tao ang figura na parang isang bata. Kung pagbabatayan ang laki ng tao ay halos hanggang tuhod lang. Nanlaki ang mga mata ni Jeric sa nakita. Sa paggapang ng takot, nanginig ang buong katawan ng binata. Dali-daling hinampas ang upuan para maglikha ng ingay dahil parang napaparalisa ang kabuuan. Lumapit naman si Tia Sabel. Nataranta nang makita ang kalagayan ng pamangkin. Nanigas ang katawan. Mainit na mainit. Napako sa isang direksyon ng tingin. Humalinghing na para bang may gustong sabihin pero walang salita na lumalabas. Inakay na lamang ito papasok ng tahanan. Pinaypayan habang inaalalayan sa pag-inom ng tubig. Nilagyan ng bimpo ang noo. Pinahira na rin ng mainit na tubig ang katawan para maibsan ang paninigas. Inaatake ka ba, Jeric? Wala akong alam sa pagbibigay ng paunang lunas sa kalagayan katulad nito. Diyos ko, umalis pa naman ang chewin mo. Hindi mapakali si Tia Sabel. Natatakot na rin dahil imbis na bumuti, lumala ang sitwasyon ni Jeric. Namumutla na ito, nagdidiliryo. Biglang tumaas ang lagnat. Ang katawan ay naninigas pa rin. Bahagyang tumabingi ang bibig. Kahit anong pagtawag ay hindi na nakakarinig.
Naluluhang pabalik-balik sa pintuan ng tiyahin. Sinisilip kung nariyan na ba ang asawa para ibalita ang kaganapan. Sa kabutihang palad, makalipas ang ilang oras ay umuwi si Tio Bernard. Hindi nag-atubiling kinarga ang pamangkin. Isinakay ng tricycle at itinakbo sa bayan. Sinuri ng doktor. Ang tanging lumabas sa resulta ay lagnat. Sa sobrang taas ng temperatura ng katawan, ito ang kinalabasan. Nang bumuti ang kalagayan matapos makainom ng gamot, pinayagan silang umuwi pagsapit ng hapon. Nagbigay na rin ng reseta. Hindi mo mapipilit ang binatang yan. Kilala mo si Jeric. Hindi pa yan nakakalimot sa sakit ng pagkawala ng mga magulang niya. Kaya aalis siya ng bahay para maglibang. Pipigilan ko pa yan sa ganung paraan siya sumasaya. Naglilibang nga ba ang bata? Ikaw na rin ang nagsabi. Ilang beses mo na siyang nahuli na nang wawasak ng punso. Alam mo, sa totoo lang, nababahala ako sa ugaling niya ni Jeric. Sa ngayon wala pa nangyayari kasi baka walang nakatira sa mga punsong nasisira niya. Paano kung sa susunod, makahanap yan ng katapat niya? Kapag nagkataon, lugi tayo. Hindi ordinaryong nilalang. Kaya pakiusap ko sa'yo, bantayang maigi si Jeric. Mahirap na. Paalala ni Tio Bernard. Nakagad sinang-ayunan ni Tia Sabel. Lumipas sa mga araw, gumaling si Jeric sa karamdaman. Sa haba ng pananatili sa tahanan, naisipang lumabas para maglibang. Nagpaalam siya kay Tia Sabel. Ayaw sana nitong pumayag, pero dahil sa paungulit ay wala nang nagawa. Naglibot ang binata sa lugar. Nasanay na rin sa puro halaman at puno ang nabubungaran. Dumiretso siya sa pastulan dahil malawak ang kapatagan doon. Inaliw ang sarili sa mga hayop at iilang bata na naglalaro. Nakatutok sa tanawin sa harapan. Hindi na malayan ang paglipas ng oras. Napapangiti pa si Jeric sa kakulitan ng mga bata, pero habang tumatagal iba ang nakikita. Paulit-ulit na napakurap upang masiguradong hindi namamalikmata. Kaso nga lang lumala ng lumala. Ang bawat bata ay iba ang itsura. Dali-dali siyang tumayo para umalis sana sa lugar. Kaso nga lang natigilan nang makita ang duwendeng nakaupo sa tuktok ng punso. Sa pagkakalam ng binata, patag lamang ang lugar. Wala ni isang punso. Pero ngayon ay meron sa harapan. Napatakip ng magkabilang tenga dahil lumalakas ang ingay ng mga batang naglalaro. Hindi normal ang mga boses, para bang dumodoble. May naririnig pa na boses matanda. Minsan may boses ng sanggol. Napabuluktot na lamang sa kinalalagyan dahil sumakit na ang pandinig. Nakakarinde ang ingay ng paligid. Idagdag pa ang nakakakilabot na halakhak ng duwende. Naalerto si Jeric nang lumapit ang nilalang. Walang pasabing sinampal. Maraming tirahan ang winasak mo, binata. Siguro naman, handa kang pagdusahan ng kaakibat na parusa. Hindi man naglakas loob ang mga kalahi ko sa paniningil sa'yo. Pues iba ko. Hindi ko mapapalampas ang paninira mo sa pinaghirapan kong bunuin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita papatayin kagad Dahan-dahan lang. Hanggang sa matutunan mong pahalagahan ng mga bagay-bagay. Gawa man ng konkretong materyales o gawa ng kalikasan. Hindi ko ugali ang manghamak ng tao dahil nabibilang ako sa uri ng duwendeng mabubuti. Pero hindi maganda ang ginagawa mo. Magdusa ka, binata. Magdusa ka hanggang sa matuto. Sa muling pagsampal ng duwende, naramdaman ni Jeric ang unti-unting pagtigas ng kalahating katawan. Makaraan ng ilang segundo, ang kaliwang bahagi naman. Mula mata hanggang talampakan ay namanhid. Hindi makaramdam.
Hindi maigalaw. Apektado maging ang pananalita at paningin ng isang mata. Nakakalakad pa naman pero halos pagapang. Natatarantang binaybayang daan pa uwi. Napasigaw si Tia Sabel nang makita siyang gumagapang sa labas. Nang lapitan, natulala sa itsura ng binata. Tabingi ang bibig, namumutla, paralisado ang kalahating katawan. Dali-dali itong inalalayan para makapasok. Hindi makausap kaya ang mga katanungan ay hindi rin maitanong. Naluluhang napayakap ang tiyahin, gayon din si Jeric na natatakot. Hindi matanggap ang nangyayari. Kinabukasan umuwi si Tio Bernard. Maging ito ay hindi makapaniwala sa naabutan. Muling pinakonsulta sa doktor. Nanatili sila ng ilang sandali sa lugar. Pinauwi rin matapos bumaba ng presyon. Hanggang doon lamang ang maitutulong dahil hindi ospital ang tinakbuhan. Isa lamang itong pampublikong klinika na limitado ang kagamitan. Sinabihan silang dalhin sa magandang ospital pero si Tio Bernard at Tia Sabel na ang umayaw. Masyado silang kapos para sa ganitong bagay. Inuwi na lamang nila si Jeric. Pinainom ng resetang gamot. Inalaga ang mabuti. Si Tio Bernard ay kumuha ng isa pang trabaho. Nagtatrabaho sa umaga, kumakayod pa sa gabi. Kinakailangang doble kita para matugunan ang gamot ni Jeric. May kamahalan. Si Tia Sabel ay tumatanggap na rin ng labada sa tahanan pangdagdag sa gastusin. Asikasong-asikaso si Jeric na hindi na alam ng tsuhin at tiyahin ang salitang pahinga. Sinusubuan pa sa oras ng pagkain. Pinapahiran ng mainit na bimpo ang paralisadong katawan para kahit papano ay makaramdam ng kaginhawaan. Kung minsan pa, nahihimatay si Tia Sabel dahil wala ng lakas. Sa sitwasyon, unti-unting napukaw ang atensyon ni Jeric. Naluluwa sa tuwing aasikasuhin ng tiyahin at tsuhin. Hindi maiwasang sisihin ang sarili. Kaso wala siyang boses para ilabas ang saloobin. Tinapon lahat sa kalooban at tanging pag-iyak na lamang ang nagagawa. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang ginugulo ng duwende. Nasisipat ito sa tahanan. Kapag lilitaw, kilabot ang hatid na pakiramdam. Pipikit na lamang ang binata kapag lalapit ng husto para mukhaan siyang makarap. Pabigla-bigla. Masakit sa tuwing nagpapakita. Pero dahil walang boses ay hindi makasigaw. Hindi rin makagalaw para iilag ang sarili. Patuloy na nagtataka si Tia Isabel dahil paminsan ay namumula ang muka. Jeric, nahulog ka ba? Tumama ba ang mukha mo sa sahig? Kapag may kailangan ka, tapos nasa kusina ko nasa labas, hampasin mo lang yung planggana. Kapag narinig ko ay lalapit ako sa iyo. Sinabi ko na yan, hindi ba? Ang pula ng pisngi mo namamaga yata. Oh, Jeric, ayos ka lang ba? Eh bakit parang natatakot ka? Wika ni Tia Sabel nang mapansin ang panginginig ng binata. Nakatuon ang nanglalaking mata sa likuran niya. Kaso kahit lingunin ng lingunin, walang nakikita. Takot na takot ang binata. Nangungusap ang mga mata pero hindi maunawaan. Niyakap na lamang niya ito para patahanin. Sa kabilang banda, hindi magawang kumalma ni Jeric kahit pa mahigpit ang yakap ng tiyahin. Nasa likuran nito ang duwende. Batay sa galaw ng nilalang ay may masamang gagawin sa tiyahin. Pero hindi naman tinutuloy. Binabaliw lamang ang utak ni Jeric. Hindi nagtagal. Narinig ang boses ng nilalang sa isipan. Kumusta ka? Hindi ka pa ba natututo sa pagpapahirap ko sa'yo? O baka pwede pang dagdagan? Gusto mo bang isama ko ang tiyahin mo? O ang tsuhin mo kaya? Pumili ka ng isa sa kanila. Dalian mo.
Pumili ka para may karamay sa sitwasyon. Naikuyom ni Jeric ang kanang kamay pero hanggang doon lamang. Natatakot siyang magpakita ng anumang reaksyon dahil baka lalong mag-alala ang tiyuhin. Paulit-ulit siyang sumisigaw sa isipan. Pinapaalis ang nilalang. Pilit itinataboy pero nanatili ito sa tahanan. Naupo sa bintana. Patuloy na tinatakot si Jeric. Sa paglipas ng mga araw lalong lumala ang sitwasyon. Nakaratay na lamang ang binata dahil kahit ang pag-upo ay hindi na magawa. Hindi lang kalahati ang paralisado, kundi ang buong katawan. Tubig at lugaw na lang din ang tinatanggap ng sikmura. Hindi malulunok ang kanin at anumang ulam. Sabi, lumalala na ang sitwasyon ni Jeric. Hindi na madaan ang anumang gamot yan. Hindi na nga malunok eh. Kung itatakbo natin siya sa ospital, hindi rin tatanggapin dahil wala naman tayong pera. Siguro, dapat na lang natin tanggapin ang katotohanan na balang araw mawawala ang pamangkin mo. Masakit, oo. Tinuring nating anak eh, pero ano bang magagawa natin kung Diyos na ang magpapasya sa buhay niya? Wika ni Tio Bernard. Nasa sulok si Tia Sabel. Nakasubsob ang muka sa mga palad na humahagulgol. Paano kung maghanap tayo ng milagrosong santo? Baka magkaroon ng himala. Bernard, nawala na sa akin ang ina niya. Pati ba naman si Jeric na pamangkin ko? Ilang taon pa lang natin siyang nakasama tapos mawawala ka agad. Huwag naman gano'n. Huwag naman. Sabel, magmula nung unang araw na dumating sa atin ang batang yan, pinagdasal ko na sana malis sa isip ang paghihiganti sa pagkawala ng mga magulang. Kaso nga lang kahit anong pagdarasal wala namang nangyari. Labag din sa kalooban kong bumitaw. Pero kung ito ang kapalaran niya, wala tayong magagawa. Tao lang din tayo. Hindi. Ayoko sukuan si Jeric. Bahala na kung paralisado siya habang buhay. Basta wag lang siyang kunin sa atin. Aalagaan ko siya. Aalagaan ko siya. Narinig ni Jeric ang lahat ng pinag-uusapan. Sumisikip ang dibdib. Lihim na umiiyak. Makaraan ng ilang sandali lumitaw ang duwende. Napamura sa isipan ng binata nang bumungad ang nilalang. Galit na galit siya. Sumisigaw sa isip. Gustong saktan para makaganti. Inotel, may lakas ng loob ka pang magsalita sa isipan. Napakasama mo. Kahit kailan, iho, dahil yan sa katigasan ng ulo. Mamamatay ka ng maaga. Ilang buwan ka nang nagdurusa, pero ni katiting, wala kang pinagsisisihan. Ganyan ba kabulok ang utak mo? Hindi mo ba ginagamit? Inutil. Iho, sa ganitong sitwasyon, kailangan mo ang isip, pag-unawa, para maintindihan kung ano ang kahalagahan. Hindi puro emosyon na iyak ng iyak. Napakawalang kwenta ng buhay mo. Tuluyan kang nilamon ng galit. Nakasagot si Jeric sa pamamagitan ng isipan. Ano bang sinasabi mo? Ito naman yung gusto mo, hindi ba? Ang magdusa ko. Tapos kapag nagsawa ka na, basta na lang akong papatayin. Ganyan naman talaga kayo kasama, hindi ba? Pinatay niyo mga magulang ko. Pati ako binalikan niyo. Hoy, kung ang mga magulang mo ang pag-uusapan, pues, hindi nagmula sa lahi ko ang nanghamak sa kanila. Itim na duwende ang nakalaban ng mga magulang mo. Isa pa, sila naman ang nagkasala. Gumante lang ang mga elemento, pero hindi nila kinaya kaya binawian sila ng buhay. Ikaw naman, iba ang sitwasyon mo sa kanila. Nagbabayad ka sa kasalanang sinadya mong gawin.
nagkamali ka ng tahanang winasak. Hindi dahil duwende ang pumatay sa mga magulang mo, ibig sabihin ay lahat damay. Kahit pare-pareho kami ng lahi, iba ang aming pag-uugali. Kagaya niyong mga tao, merong mabubuti at meron ding masama. Wala sa bokabularyo ko ang magparusa sa mga tao. Pero dahil sa'yo, napilitan akong gawin ang bagay na ito. Hindi ka pa rin ba matututo sa lahat na nangyayari? Dahil kung wala pa rin, papatayin na lang kita. Natahimik si Jeric. Napapaisip sa sinabi ng nilalang. Habang tumatagal, unti-unting naiintindihan. Sumagi ang mga sandaling napangibabawan ng galit, ang ideyang paghiganti. Tutungo ng gubat, maghahanap ng punso at saka wawasakin, habang dahan-dahang nauunawaan ang lahat. Napangiti ang duwende, wala sa sariling nahampas ito. May utak ka naman pala. Matagal lang gumana. Ganyan nga. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil naisip mo magiganti. Susugod ka sa lugar kung saan nananahan ng nilalang na hindi naman humamak sa magulang mo. Hindi lahat ng punso dito sa mundo, isang duwende lang ang nakatira. Bawat lugar may angkan na nakatira. Bawat angkan may kanya-kanyang pagkakakilanlan. At sa kaso namin, hindi kami masama. Ginawa ko lang ang nararapat sa iyo upang matuto ka. Ilang beses na kami nagpalipat-lipat dahil sinisira ng itim na duwende ang tahanan namin. Hindi lang kami lumalaban, kaya pinagdidiskitahan kami palagi. Nang wasakin muli, naisip kong magpakasama para turuan ka ng leksyon. Ikaw naman ugok ang hina ng kokote mo. O siya, malapit na ako lumagpas sa oras at baka hindi ako makabalik sa lugar namin. Naway magsilbing aral ang lahat ng kaganapan sa iyo. Matuto ka sa lahat ng pagkakamali mo, iho. Sa isang iglap, napapikit si Jeric nang lumiwanag ang paligid. Pagmulat ay naglaho ang nilalang. Kasabay nito ang paggaan ng pakiramdam. Hindi gumaling kagad. Paunti-unting nanumbalik ang lakas. Sa bawat araw na lumipas may pagbabago. Bumabalik ang boses. Dahan-dahang na igagalaw ang paralisadong katawan hanggang sa tuluyang naging normal. Pagkatapos ng kaganapan, nagbago ang ugali ni Jeric. Maging ang China chewin. Nagulat dahil nag-aalay ito ng pagkain at inumin sa bawat punsong mararaanan. Kung walang dala, babalikan para makapag-alay. Dahil dito, naisip ni Tia Sabel na baka nagkasala sa elemento ang pamangkin kaya nagkasakit. Gayunpaman, laking pasasalamat dahil natutunan nitong lumaban. Nalampasan ang pagsubok na hindi alam ni Tio Bernard kung paano nangyari. Si Jeric lamang ang nakakaalam nito. Kung paano siya binigyan ng leksyon. Kung paano siya binigyan ng aral ng isang duwende.